mga kababayan, napanood nyo na ba etong yung statement po mga kababayan nitong si Basti Artadi na nagdaos po ng kanilang reunion dapat mga kababayan ng Wolfgang na napili po nila ay doon sa Davao. Subalit natapwat may isang bastos na DDS na sumigaw BBM, di ba mga kababayan? At dahil nga po ito ay pinalayas ni Basti Artadi, mga ka-GPnatics, habang ongoing po ang nangyayaring concert ng Wolfgang, mga ka-GPnatics, ay maraming mga lumabas na mga usap-usapan, maraming mga kwento-kwento na para tila mga kababayan ay naging masama at masyadong mapagpatul daw mga ka-GPnatics etong Wolfgang vocalist. Pero naglabas po ng sama ng loob mga kababayan ang taong ito at may sinabi po mga ka-GPnatics na binastos daw di umano. Sobrang pambabastos ng DDS sa ginawa po sa kanila mga kababayan dahil ito daw ay pag-alala doon sa kanilang napayapa na member ng Wolfgang na hindi na nga po nakabalik sa Pilipinas at ito daw po ay kanyang ginagalang mga kababayan. Ito po, panoorin natin. Hey everybody, this is Basti, and I wasn't gonna do this because I didn't think I needed to. I thought it was all water on the bridge, but apparently now it's going viral. The shit that happened in Davao. Get that fucking guy out of here. Alam niyo ang sinasabi na wait lang, bago ko po ituloy mga ka-GPnatics kasi yung sinasabi nila, ito daw ay nakita ko sa post kaya daw niya pinalayas at pinagtatanggol si BBM mga kababayan ay kaparehas daw niyang bangag. Kasi daw, tingnan nyo daw ang mukha ni Basti ay nakangiwi din mga kababayan, halatang adik daw, sabi ng mga DDS. Well, hindi ko alam kung ano nangyari, bakit medyo ngiwi ang mukha ni Basti, no? Ayoko naman ipagtanggol mga ka-GPnatics, pero iba-iba po tayo ng ng mukha. May mga kaibigan nga ako mga kababayan na kapag sa salamin, di ba, pag tiningnan mo sila ng harapan, ng personal, ay okay naman yung mukha nila. Pero pag sa salamin mo titingnan, parang medyo nakangiwi. I still remember, I have my two friends, mga kababayan, mag-boyfriend yun. Pero pag ganun sila, di ba? Pero ngayon, hiwalay na eh. May kanya-kanya mga asawa na. Pero talaga pag tiningnan mo sila, wala, okay lang, normal. Pero pag nasa salamin, nakaganon talaga yung mukha nila. Hindi ko alam kung ano yung tawag doon, mga kababayan. Pero pag may edad na mga 60 plus na, minsan mga kababayan, dahil na rin sa edad. Pero ito hindi ko alam. Kaya lang, yung mga DDS, ganito yung spekulasyon nila, kaya pinagdatanggol daw ni Basti. No. Hey everybody, this is Basti, and I wasn't gonna do this because I didn't think I needed to. I thought it was May all water Bell's on the palsy. bridge, but apparently now it's going viral. The shit that happened in Davao. Get that fucking guy out of here. Umalis ka na. Saan ka? Ang magpakita. So I gotta address it because it's 2026 and the world is stupid. I see. Salamat po Stroke survivor pala si Basti. Okay. Kaya pala ganoon mga kababayan. O yan nga. Yung parang half ng kanyang ng face niya, mga kababayan, ay medyo parang hindi na bumalik sa dati, We were there to make people smile, to bring Sir people Nelson. together, and for everyone to have a good time. That was our only reason to go. And at that moment, I was paying tribute to a very important person in our band who is no longer with us. I was paying tribute to him, to Mon Legaspi. I was paying tribute to Mon, one of the greatest musicians the Philippines has ever known.
And a couple of people chose that moment. Parang tingin ko nga dito parang napaluha siya nung binibigyan niya ng tribute itong Simon Legaspi na parang nagpunas siya ng kanyang luha, mga kababayan. Parang nangingilid na yung luha sa kanyang mata. Tapos etong si Bastos, mga kababayan, hindi pa rin manahimik. To try and separate people. And that was Bastos. Simple as that. It was Bastos. Tapos. Now, speaking of Bastos, everybody that's now spreading this and making it into something that it isn't and whatever, and it's a political thing now and this and that, you're just separating us some more. And you are making one Bastos again every time, because the message that I was trying to deliver, which was that Mon Legaspi is no longer with us, and he is missed and he is loved. He will never be forgotten, is getting diluted by stupid shit. Grabe, mga kababayan, sama talaga ng loob niya, no? Biruin mo, gusto nilang alalahanin, gusto nilang ipakita yung pagkamis, yung pagmamahal nila dun sa isang napaka-importanting member ng kanilang band na hindi na, di ba? That didn't make it, mga kababayan, to go back in the Philippines para mag-perform ng ganitong concert. That's it. Everything, like I said, everything is designed to separate us. Everything. All this online shit is designed to separate us and make us hate each other. We should love each other. Us, the people, should love each other. Because at the end of the day, we are the ones who will help ourselves, not the politicos, because the politicos will take care of themselves. We need to take care of ourselves. That is exactly correct. So stop it, okay, guys? Enough. Oo. Stupid. You wanna know who I'm for? I'm for a politician that will put the Filipino people and the country above themselves and getting rich and all of that. That's who I'm for. You tell me who that person is and I'll be there. That is exactly correct. 'Di ba? Mga ka-GPnatics, alam nyo, tayong mga Pilipino, kahit na hindi mga Pilipino, no? Bilang isang tao, mga kababayan, hindi tayo dapat maging panatiko masyado. 'Di ba? Bakit kanyo, mga kababayan? Ito mga politiko, di naman tayo kilala niyan eh. Ito mga politiko, they come and go. 'Di ba? Mga ka-GPnatics. At ang pinapahalagahan lang niyan yung mga sarili nila. Ang pinapahalagahan lang niya kung paano sila yumaman, kung paano sila makapwesto sa gobyerno. Di ba bibihira ang mga politiko na talagang masasabi natin na may pagmamahal sa kanyang bayan, may pagmamahal sa kanyang mga tao. Mga ka-GPnatics, yung sinasabi ni Basti dito, nandyan kami para magsaya tayo, para pag-isahin ang mga tao, para kalimutan natin yung problema natin. Tapos, gusto nyo? Politics ang pag-usapan? This is not politics. Diba? This is music. Oh. Lahat tayo magpakasaya. Lahat tayo pansamantalang limutin ang problema at alalahanin natin yung mga mahal natin sa buhay. Diba? At alagaan natin yung mga sarili natin. Tapos ipapasok nyo yung ganyan. That's stupidity. Diba? That's really bastos. Oh. Hindi ko alam dito sa mga DDS kung bakit, mga kababayan, hindi nila ilagay sa tamang lugar yung kanilang mga sarili. Kung politics, politics. Pag nandyan yung politiko, politiko, sige. 'Di ba, mga kababayan? Pero pag walang politiko, bakit kailangan mo mag-ungkat? Tungkol sa politics, tungkol sa mga politiko. 'Di ba?
pwede naman pag-usapan yan eh. Sa tamang panahon, sa tamang lugar. 'Di ba? Kung pumunta ka lang dyan, nagbayad ka para manggulo, para mga kababayan, ikumpara si Basti na nakangiwi, mga kababayan, at si BBM na sinasabi nyo bangag, buwisit kayo, mga animal kayo. Sabi nga dito ni Mama Rose Oimatsu, paano daw magiging dahilan, mga kababayan, yung pagngiwi, 'di ba? Yung pagiging stroke at dun sa pagiging addict. Kasi wala pa, alam mo sa totoo lang, di ko alam pero parang sa tagal namin sa squatter area, no? Wala pa akong nakita mga kababayan na addict na paralyze. Dito to. Wala pa akong nakita addict na paralyze. Wala akong nakita addict na na-stroke. Pero meron akong nakita nung matapos mga kababayan sa tagal-tagal ng panahon, okay? Mula pagkabata, mula pagkabinata, actually pagkabata dahil nung umuusbong nagtumitira na ng ng mga rugby, 'di ba? Hanggang sa tumanda mga kababayan, naabutan namin 'yon hanggang sa tumanda nagkaedad mga 50. Natauhan na. Natauhan na kasi nag-asawa Tumigil. Tumigil sa pagda-drugs. Mga ka-GPnatics, sa sobrang sipag sa trabaho, sobrang lakas lumamon, ayun, na-stroke. Pero hindi po, wala pa talaga akong nakita na habang gumagamit, habang tawag dito, nasa peak pa ng kanyang paggamit, ay nai-stroke mga ka-GPnatics. 'Di ba? Meron ba kayong nakitang ganon, mga kababayan? O kaya nabalitaan lang? 'Di ba? Nabalitaan lang na ang isang tao ay na-stroke dahil sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Parang wala lang, no? Wala pa ako nakikita. Pero it doesn't mean, mga kababayan, na sinasabi ko, gumamit kayo niyan para hindi kayo ma-stroke. Hindi ganun, Baka mamaya isipin nyo, sabi, uy, sinabi ni GP, wala daw na-stroke habang gumagamit. Wala akong sinabing gumamit kayo para hindi kayo ma-stroke. O eto na lang, buuin natin, mga kababayan, kung ayaw nyo ma-stroke, kung ayaw nyo magka-problema, ano kayo, mag-healthy living kayo, 'di ba? Pumunta kayo ng gym, 'di ba? Wag laging cellphone, wag laging tawag dito wag laging bote ang kaharap ninyo, wag laging red horse. 'Di ba? Mahirap 'yan. Ako, mga kababayan, sa totoo lang, no, ayoko ng red horse. Dati nag-gym ako pagka halimbawa every Saturday kapag off ko, 'di ba? Galing sa work, Saturday, Sunday, ano niyan, off na 'yan, Satsan. Pag uwi ko niyan, mga kababayan, titira ako ng dadaanan ko yung barkada ko along the way. Tapos susunduin na lang ako ng asawa ko, pero isang gin lang yon. 'Di ba? May halo pang juice. Tapos uwi na. Para pagdating sa bahay, hirap ako makatulog. Makakatulog ako kaagad, pero hindi yun addiction. 'Di ba? Sa ibang droga katulad ng tableta, nakakamatay sa overdose host. Iba naman yun, mga kababayan. Overdose naman yun, di ba? Hindi, yung sinasabi kasi nila, stroke. Yun ang usapan, stroke. Pag overdose, iba naman yun, di ba? Wala sa lugar ang mga DDS kahit anong meron mapa-concert, sayawan na para sa mga taga-baryo, na sponsored ng politiko, mga walang modo. Experience ko yan, sabi ni Sir Tony. Mga walang hiya talaga, no? Pero nandun pa din tayo, Kuya GP, kahit laking kanto tayo, pero nandun pa din yung respeto natin, lalo sa matatanda. Mga DDS gusto laging asal hayop. Exactly. Nasa tao yan, mga kababayan. Nasa tao yan. Tawag dito, kahit kami lumaki sa squatter, 35 years, mga kababayan, sa Tatalon, 'di ba? Yan yung tinatawag nilang Little Tondo. Dati. Makikita mo diyan, talagang sa harapan mo mismo nagbibigayan, nagbabayaran, nagbebentahan. Tapos pag may nagkaonsihan diyan mismo sa harapan mo, binabaril yung mga tao, mga kababayan, sinasaksak, o kaya naman tawag dito, mga ka-GPnatics, naghahabulan sa bubong, di ba? Hinahabol ng mga pulis. Ano namin yan? Nasaksihan namin yung mga bagay na yan. Pero mga kababayan, nasa tao lang din yan. Katulad ako.
trabaho-bahay lang ako. Eskwela-bahay nung nagtrabaho ako, trabaho-bahay lang. Halos hindi ko nga kakilala yung mga tao dun sa lugar namin eh. Nagtataka ako sa kanila, kilala nila ako, sila hindi ko kilala. Sabi ng tatay ko dati, "Uy, lumabas-labas ka naman, hindi ka naman pumuputi." Oo nga, nasa bahay lang ako, di talaga ako pumuputi. Pero hindi ko talaga ugali kasi sabi ko, instead na, alam nyo, pupunta ako sa labas, chismis lang, away lang aabutin ko. Minsan nga lumabas ako eh, napasama pa. Bakit kanyo? Nagpahangin ako sa labas, mga kababayan. Tapos, dun sa lugar namin, dati merong isang lugar doon na parang repair shop siya, na malaki. Pagawaan talaga ng mga sasakyan. Meron doon mga nagkakara-cruise. Di ko naman alam, mga kababayan, na tawag dito, di ba nagkakara-cruise sila? Di malayo-layo naman ako ng konti. Di ba, kunwari, dito sila nagkakara-cruise, banda doon pa ako ng konti. Nagtakbuhan nung may mga pulis na. Putik na yan, mga kababayan, hindi nila nahuli. Ako ang hinuli, kasama daw ako doon. Teka, sabi ko, paano ako kasama doon? Sabi, nanonood ka eh. Patay tayo dyan. Paano nanonood? Ang layo ko sa kanila, tumakbo lang sila dito. Walang nagawa, mga kababayan. Ito mga pulis dati, nanghingi ng 500. Pangkapi daw. Kung hindi naman magbibigay ng 500 yung tsahin ko, naku po, baka ma-inquest ako, mga kababayan. Makulong pa ako ng wala sa oras. Yan ang mahirap eh. Kaya sabi ko sa tatay ko, nakita nyo na tay? Pinalalabas nyo ako? Yan tuloy nangyari sa akin. Pinalabas nyo ako. Napunta ako ng kulungan. Pumasok ako. Sabi ko, ilang oras din ako doon. 2 oras din ako doon. Mangyak-ngyak na ako. Hindi ko alam kung ano gagawin ko. Ako ang hinuli. Sabi ko doon sa pulis, teka lang kuya, sir, bakit naman ganyan? Kasama ka doon eh. Nanonood ka, ibig sabihin, chaperon, tawag doon, meron ka, habi sa akin. Sabi ko, yan na nga ba sinasabi ko, wag nang maglalabas, okay lang kapag basketball eh. Pero pag ganyan, wag nang tumambay sa labas. Sabi ni Polonggi Siotman, ako, danas ko rin yan, dati akong nakatira sa squatter. Paano kung wala kang pera? Grabe mga pulis at ay Tita Josephine, kung walang pera ang tsahin ko nun. Actually si Papa wala talagang kapera-pera. Kahit siguro may pera, hindi maglalabas yun eh. Sa sobrang kuripot ng matandang yun. Hindi talaga. Sige, sobrang ganun sa pera nung tatay ko dati. Kaya yung tsahin ko, awang-awa. Talagang siguro galing sa pension niya yun. Pambili ng gamot. Talagang sinakripisyo niya na hindi makabili ng gamot para lang mabigay yung 500 na yun. Pang lang sa pulis. Kasi i-inquest nila talaga ako, mga ka-GPnatics eh. Alam nyo naman ang sugal, bawal yan. Kaya lang, ang pangit nun, bakit ako ang dinamay? Bago pa lang kami ni Mrs. ko dati nun eh. Ay nako. Alright, so next topic tayo mga kababayan. Lipat natin. Alright, so ito naman ang pag-usapan natin mga ka-GPnatics. Okay,